Sa isang baryo na napapaligiran ng kagubatan at dagat, isang matandang babaeng nagngangalang Lola Senya ang kilalang tagapagsimula ng magagandang kwento na nagbibigay pag-asa sa mga tao. Ano kayang kwento ni Lola Senya ngayon? Baka tungkol sa mga diwata. Lagi siyang may kwento tungkol sa kagubatan. Nakakakilig yung huling kwento niya. Halikayo mga bata, may bagong kwento ako tungkol sa gubat at sa mahiwagang diwata. Lola, tungkol po ba ito sa alamat ng diwata ng kagubatan? Sabi ni Tasha, may lihim na taglay daw ang kagubatan. Oo nga, Lola. At sabi pa ng mga matatanda, mahalaga iyon sa kaligtasan ng ating baryo. Lalo na't unti-unti na tayong nauubusan ng likas na yaman. Sa kabila ng masaganang likas na yaman, ramdam ng baryo ang mga pagbabago. Sa pangunguna ni Canardo, ang pinuno ng baryo na laging iniisip ang kapakanan ng lahat, tinatalakay nila kung paano mapapangalagaan ang kalikasan. Kailangan nating magkaisa. Ang kagubatan at dagat natin ay puno ng buhay na dapat nating protektahan. Tama ang tatay, at kung kaya niyong magpinta katulad ni Tasha, o magsulat, o di kaya naman ay magkaroon ng programa, maaaring maging mas maalab ang damdamin ng mga tao para sa kalikasan. Sige, susubukan kong gumawa ng konsepto para maipinta ko. Madalas akong nakakaranas ng kakaibang pagkakataon sa dagat. Baka ito ang paraan para makaengganyo tayo ng mas marami pang nagmamalasakit. Kasama sina Ana at Tasha, nagdesisyon si Lola Senya na puntahan at kausapin ang manggagamot ng baryo, si Lara. Lola Senya, naparito kayo. Ano ang may tutulong ko sa inyo? Lalo pong dumarami ang bumibisita sa inyo, Manang Lara. Kailangan ng baryo ang iyong payo ungkol sa usaping kalusugan ng kalikasan. Tama kayo, Ana. Sa mga nakaraang araw, may kakaiba akong nararamdaman. Parang may bumibigat sa hangin at tila nangihina ang diwata ng gubat. Karaniwan ay dama ko ang lakas niya sa bawat paghilom ko sa may sakit. Pero ngayon, tila unti-unting nawawala ang kanyang lakas. Kung patuloy ang ganitong pakiramdam, baka may nangyayaring hindi ka nais-nais sa ating kalikasan. Kaya ng dati, nagdadala ang kagubatan at dagat ng yaman hindi lamang sa pagkain, kundi sa kalusugan. Ngunit ngayon, tila ito ay nangangailangan ng ating tulong. Naglakbay ang magkakaibigan papasok sa kagubatan. Dala ang pag-asa na makakahanap sila ng patunay sa alamat ng diwata na may kapangyarihang naghihilom. Tingnan niyo ang mga punong yan, Ana. Para may kinakailangang ibalik o isaayos sa kanila. Maliwanag pa sa sikat ng araw na naiiba ang aura ng kagubatan ngayon. Para bang hinihintay tayo. Hindi ka ba nahihiwagaan? Nakikita mo ba ang nakikita ko? Masaya ako na nakita ko kayo. Kamusta kayo mga bata? Ang inyong presensya ay nagbibigay liwanag sa nagdidilim na bahagi ng kagubatan. Kayo po ba ang diwata ng kagubatan? Totoo po pala ang alamat tungkol sa inyo. Oo, isang diwata ang nagbabantay sa kapaligiran. Ngunit, batid kong hindi sapat ang aking kapangyarihan. Ang kagubatan at ang tubig ay buhay ng inyong baryo at ito'y kailangan ng masusing pag-aaruga mula sa inyong mga puso. Ano po ang maaari namin gawin para makatulong sa inyong adhikain? Ang tunay na kagandahan at kaayusan ng inyong baryo ay nakasalalay sa pagyakap ng inyong komunidad sa responsibilidad. Ang bawat puno na inyong pinapangalagaan at bawat halamahon na inyong itatanim ay bahagi ng inyong kaligtasan. Gagawin po namin ang lahat. Handa po kaming kumilos para sa kapakanan ng lahat. Dahil sa natutunan mula sa diwata, nagkaisa ang buong baryo upang panatilihing buhay at masigla ang kanilang kapaligiran. Sila'y nagtanim ng mga puno at masinop na inalagaan ang kanilang kalikasan. Nakikita ko ang pagkakaisa ng bawat isa. Hindi ko inasahang ang alamat nating kwento ay magkakaroon ng bagong kabanata. Sa atin, ang bawat araw ay bagong simula ng ating paggalang sa kalikasan. Maraming salamat sa inyo mga bata at sa inyong inspirasyon. Itaguyod natin ito hindi lamang dahil sa kagandahan, kundi para sa ating kinabukasan. Ang paghilom ng paligid ay paghilom din ng ating komunidad. Lagi natin itong dadalhin sa ating puso't isipan.
Sa patuloy na pagtutulungan at pagmamalasakit ng bawat isa, muli sumilay ang sigla ng kagubatan at lawa. At sa gayoy nagpatuloy ang alamat ng mga makabagong bayani ng baryo, ang mga tao at ang kanilang mahalagang ugnayan sa kalikasan. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng baryo at ng kagubatan ay naging alamat na nagbigay inspirasyon sa marami. Ang mga nagtanim ng binhi ng pag-asa ay isa-isa nang nag-ani ng kanilang pinaghirapan. Hindi ko malilimutan ang aral na iniwan sa atin ng Diwata. Ang lahat ng bagay ay may buhay, at ito'y karapat-dapat alagaan. At habang ako'y patuloy na nagpipinta, ang kagandahan ng kalikasan ang siyang nagbibigay kulay at inspirasyon sa aking puso at isipan. Alam kong bawat patak ng ulan at sigla ng araw ay patunay ng ating nagkakaisang adikain. Hanggang sa susunod na henerasyon, ipapasa natin ito. Naway maging halimbawa rin tayo sa iba pang komunidad na ang mga diwata ng nakaraan ay sanhi ng ating pinagsamang sigla at lakas. Ang pamana natin ay hindi kayamanan, kundi kaalaman at responsibilidad. Sa patuloy na pagunlad, huwag nating kalilimutan ang ating pinagmulan. Ang napanumbalik na sigla ay handog ng pagmamahala ng bawat isa. Patuloy tayong magsikap para sa ari-arian ng ating kalikasan. At sa pagpatuloy ng kwento, ang espiritu ng diwata ng kagubatan ay nanatili sa bawat nilalang na pumapanday ng kanilang kapalaran. Isang kisap matang nagbubukod tangi sa bawat baitang ng kasaysayan ng kanilang baryo. Hanggang sa araw na ito, nagpapalitan ang pagyabong ng pagkakaisa at kilig ng bagong umaga na ipinanganak mula sa mga kwento ng kahapon.